Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 5 na po ayon sa Philippine Standard Time. And I'm sure masaya ang gising mo ngayon dahil weekend na naman. At pagkagising nga po, ugaliin ang pag-inom ng isang baso ng tubig to start the day right. At tamang-tama yan, lalo pat mainit ang ating panahon. And speaking of the hot weather, halina't sabay-sabay nating alamin ang magigilagay ng panahon for today. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV. Nangunguna sa paghatid ng ulat panahon, araw-araw po yan mula Lunes hanggang Linggo. Ako po inyong weatherman, Harry Bayona, makakasama nyo ngayong Sunday, February 9, 2014, and we're also live via online streaming at www.ptv.ph. Bago natin na lubusang maunawaan kung ano nga ba yung magigilagay ng ating panahon for today, syempre mahalagang tayo yung magbalik tanaw sa naasahan natin or rather naranasan nating lagay ng panahon ngayong linggong ito. Halina tayo yung magbalik tanaw sa ating weekly weather recap natin ng Panahon TV. Ngayong linggo nga po ay nagsimula nating maranasan ng mainit na panahon sa kalakhang bahagi ng ating bansa. Yan nga po ay dahil sa easterlies na partikular na nakaapekto sa eastern part ng ating bansa. Pero paglilinaw po ng Pag-asa, bagaman mainit na, wala pa rin po tayo sa panahon ng tag-init dahil meron pa rin nararanasang northeasterly wind flow. At ngayong araw nga po kaya, mararanasan nga ba natin ang pag-ihip ng hanging amihan o magpapatuloy ang mainit na panahon gawa ng easterlies? Para bigyan tayo ng kumbaga dapat asahan ng heads up sa asang lagi ng ating weather, atin po makakasama si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Good morning, Mr. Pura. Good morning sa iyo, Harry, at good morning din sa inyo mga viewers. Alright, Mr. Pura, para po sa kapakanan ng disaster preparedness, meron po ba tayong nakikita na panibagong sama ng panahon ngayon sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon, wala pa naman tayong nakikitang posibleng mabuo or pumasok na anumang sama ng panahon sa loob at maging sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at inaasahan natin ito sa 2 hanggang 3 araw free po tayo sa mga weather disturbances dito sa ating bansa at generally fair weather naman ang ating mararanasan. Alright, magandang balita po yan. At Mr. Pura, patuloy na nga po nating nararanasan ng mainit na panahon sa kalakhang bahagi ng ating bansa. At yan nga po ay dahil sa easterlies, gaya ng aking nabanggit. At dahil nga po dyan, ang tanong nga po ng karamihan, patapos na nga po ba itong cold and dry season natin? At kailan natin opisyal na sasalubungin ang panahon ng tag-init? Sa ngayon, Harry, meron pa rin tayong pagpasok ng amihan. Nagpahinga lang po ito at inaasahan natin sa Lunes ay muling babalik yung ating northeast monsoon at inaasahan natin na makaka-apekto yan dito sa area ng extreme northern Luzon at by midweek next week ay medyo bababa pa yan o medyo lalakas pa ng tuluyan. Subalit din natin inaasahan na magiging singlamig yan ng ating naranasan ng buwan ng Enero. So sa ngayon medyo pahina na rin po yung ating northeast monsoon. Sa ngayon hindi pa rin po tapos yung ating taglamig o yung ating northeast monsoon dahil yun nga po bumubugso pa rin po yung ating northeast monsoon. Inaasahan natin sa pagpasok ng Marso, posibleng yun na po ang tag-init dito sa atin sa Metro Manila. Alright mga kabayan, narinig po natin si Mr. Pura. Again, wala pa po tayo sa panahon ng tag-init. And in fact, bukas nga po makararanas pa rin po tayo ng surge ng northeast monsoon. At bababa nga po yan itong northeast monsoon sa kalakhang bahagi ng ating bansa ngayong linggong ito. So pakaantabayanan po natin yan. At Mr. Pura, kaugnay pa rin ng usapin tungkol sa panahon ng tag-init. Ano-ano nga po ba yung mga factors na ating kinoconsider para maideklara na pumasok na nga po tayo sa hot and dry season? Yes, Harry, meron tayong mga factors na kinoconsider upang magdeklara ng termination o yung pagtapos ng ating northeast monsoon. At yun nga, pagpasok na ng tag-init o yung tag-init na nga dito sa atin sa Pilipinas. Sa ngayon, yung ating easterlies ay namamayagpag po yan at meron nga tayong northeast monsoon. Pag unti-unti nang humina yung ating northeast monsoon o yung high pressure dyan sa area ng Siberia, isa yan sa mga factor na ating tinitingnan. Yung ating mga weather systems na nakaka-apekto sa ating bansa. At maliban dyan, meron tayong tinatawag na Aleutian Low o yung ating low pressure, semi-permanent low pressure area dyan po sa area ng Northern Japan. Yan po ay nagpapakita tuwing panahon ng winter dito sa Northern Hemisphere. At unti-unti yung mawawala o hihina kapag panahon na ng tag-init o pagpasok na ng tag-init dito sa ating bansa or dry season sa atin. Mawawala po yan at mapapalitan po yan ng isang high pressure area. Diyan naman sa area ng North Pacific region at yan po ang magiging
source ng ating easterlies. Ito po yung ating tinatawag na Aleutian Low. Yan po ay nandito sa northern Japan. Ito po ay buwan ng Pebrero, so ngayon ay winter pa nga dito sa Northern Hemisphere, nagpapakita pa po yan. So unti-unti pong mawawala yung ating low pressure dyan or semi-permanent low pressure area. Yan po ay nag-oscillate lang. Pag panahon ng tag-init sa atin, at yun nga, isa sa factor na para mag-declare ng tag-init na ay unti-unti po yung mawawala. At yung ating mga high pressure area dito sa area ng Siberia, China, unti-unti rin po yung hihina at bababa ng konti. At yun nga po, patuloy din yung mawawala. At yung ating tinatawag na North Pacific High Pressure Area, yun po ang magiging sanhi ng ating easterlies na siyang magdadala ng hangin ng gagaling sa silangan at yun po ay mainit na hangin na magdadala ng mainit na temperatura sa malaking bahagi po ng ating bansa. At maliban dyan, ang patuloy na pagtaas ng temperatura ay isa rin sa criteria upang magdeklara tayo ng dry season or yung tag-init na nga po dito sa ating bansa. Alright, napag-uusapan pa rin po yung mainit na panahon, no, Mr. Pura. Nakaka-apekto nga po ba yung pag-iral ng easterly sa lagay ng ating mga temperatura? At tumaas na nga po ba yung mga minimum temperature na ating naitala kahapon? Yes, Harry, isa nga sa weather system natin, pag-transition or yung pagpapalit ng klima or yung pagpapalit ng season natin ay yung easterlies or yung ating tinatawag na trade winds. Yung easterlies po ay nagdadala nga ng mas mainit na temperatura. Bakit? Dahil yung ating easterlies ay nanggagaling po dito sa karagatan ng Pasipiko. Yan po ay namomodify at magiging mainit at humid po yung hangin na dala ng ating easterlies at yan po ay nakakarating sa ating bansa. At maliban po dyan yung ating tinatawag na katabatic wind or yung leeward wind. Pag yan pong easterlies ay tumama na po sa bundok at tumawid na po, yung pong ating hangin na mas mararanasan, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, kasama po dyan ng Metro Manila, ay mas mainit po yan dahil yung friction na dala po ng bundok dun sa ating hangin. At yun nga po, dahil humid at warm yung ating hangin, ay mas mainit po yung ating temperaturang mararanasan. At maliban po dyan, dahil humid po yung ating hangin, mas mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorms dito sa silangang bahagi ng ating bansa kapag meron po tayong tinatawag na easterlies. Alright, at ngayong easterlies nga po yung weather system na nakaka-apekto sa bansa, no? Will this be a good sign na magiging maayos nga po ba yung ating mga karagatan o may nakataas pa rin po tayong gale warning sa ngayon kahit po easterlies ang ating weather system? Sa ngayon, Hari, wala naman tayong nakataas na anumang gale warning. So hanggang banayad, hanggang katamtaman yung ating magiging lagay ng karagatan sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas. At base sa ating mga temperatura, bahagya nga pong tumaas yung ating mga minimum temperature dahil nga po easterlies yung ating nararanasang weather system. Subalit inaasahan natin sa darating na Monday or bukas at sa midweek this week ay makakaasa tayo ng pagbaba ng temperature sa muling pagbalik po ng ating hanging amihan. Sa katunayan, dito po sa atin sa Science Garden, nakapagtala po tayo ng 21.7 degrees Celsius kahapon po yan. At sa Baguio naman ay umabot na sa 14.5. Medyo mainit na po yung ating natalang temperatura dyan. At dito po sa Lawag, meron po tayong 19.8 degrees Celsius na naitala. So mas mataas na po yan sa mga naranasan nating temperatura nung nakaraang Enero. At dito naman sa Bigan ay nakapagtala na tayo ng 20.5 degrees Celsius. At dito sa Basco, Batanes ay meron tayong naitalang 21 degrees Celsius. Alright, at Mr. Pura, dagdag kaalaman lang po ngayong umaga, no? Ayon sa recent study ng National Oceanographic and Atmospheric Administration o NOAA, nitong 2013 ay tumaas nga ng gusto ang global sea temperature at umabot ito ng 750 joules. So ito ay katumbas ng 12 atomic bombs per second. Ito ba'y epekto ng global warming at anong mga implikasyon po ba ang idudulot sa buong mundo at ganoon na rin sa Pilipinas ng mainit na mga karagatan? Yes, Hari, tama ka. Nung nakaraang 2013, isa sa matataas na temperatura, isa sa pinakamainit na taon yan, or yan po ay pang-apat sa pinakamainit na taon sa loob ng sa buong mundo po. Nakatay po niyan yung ating 2010. So, yun po yung isa sa may init na panahon natin sa loob ng 1950 na record. So, pang-apat po yan. So, pag ganyan po ay isa po yan sa big picture na pinapakita ng pag-init ng temperatura natin. Subalit hindi pa po yan yung ating pagbabasihan ng tinatawag nating climate change. Subalit yun nga po, pinapakita po na mas mainit na po yung ating mga temperatura at yun nga po yung ating sea surface temperature. So yan po ay nakaka-apekto. Kung mapapansin po natin, napakarami po nating bagyo noong taong 2013. Isa po yan sa maidudulot ng mas mainit na temperatura ng ating karagatan. Mas marami po tayong posibleng mabuong bagyo at yun nga po, medyo mas malalakas yung ating bagyo pag patuloy na umiinit yung ating temperatura. At yun nga po,
pag mainit din po yung ating temperatura ng karagatan, medyo mainit din po yung ating mararamdamang klima sa ating bansa. Alright mga kababayan, dahil nga po ngayon magiging mainit yung ating mga karagatan, no, dapat po ngayon mas pinaiigting natin ang pagbabantay sa lagay ng ating panahon. Dahil alam naman po natin lahat na kapag mataas ang sea surface temperature, mas favorable po ito para makabuo ng tropical cyclones. Kung kaya't lagi po nating ugaliin po natin ang pagbabantay sa lagay ng ating panahon. Bilang panguli na lamang po Mr. Pura ngayong araw ng linggo, no, kailangan po ba nating magdala ng payong kung tayo mamamasyal ngayong araw? Ano po ba magiging lagay ng ating panahon ngayon sa buong bansa? Ayon sa 5 AM weather forecast ng Pag-asa. At ganoon din po, nasamahan nyo na rin po ng mga reminders para sa ating mga kababayan given the said weather conditions. Yes, Harry, sa ngayon magpapatuloy yung ating maaliwalas na panahon dahil nga po yung ating easterlies ay yan po pa rin yung ating dominanteng weather system sa malaking bahagi po ng ating bansa. Yan po ay nakaka-apekto dito sa atin sa Eastern Visayas hanggang dito po sa area ng Mindanao. Maliban sa Central Visayas, sa probinsya ng Leyte, meron tayong mga inaasahang mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan dyan. Ay maaliwalas naman po ang ating mararanasang panahon kasama po dyan ang Metro Manila. So medyo maninipis po ang ating kaulapan. Kaya po sa ating mga kababayan na magpupunta sa mga beach or mamasyal, magdala po tayo ng sunblock upang makaiwas po tayo sa anumang sakit sa balat. At yun nga po, ugaliin po natin uminom ng tubig. So generally, fair weather po tayo, maliban nga po dito sa area ng Eastern Visayas at ilang bahagi po ng Leyte na kung saan maaari po tayong maging maulap dyan at meron tayong mga inaasahang mahina hanggang katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At pagsapit ng hapon din po, dahil medyo mainit ng umaga, meron po tayong chances ng mga isolated lamang o yung hindi po tumatagal ng mga pag-ulan, lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Maraming salamat po at mga kababayan, nalaman na natin ngayon ang aasahang lagay ng weather at yan ang inihatid sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura. Ngayon naman po silipin natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw for today. Kung gusto mong picturean ng sunrise, dapat by 6:22 gising ka na. At kung gusto mong picturean ng sunset, dapat ay by 5:59 nandiyan ka na sa labas ng inyong bahay. Para sa ating moonrise, 1:26 PM po yan. Ang ating moonset, 1:44. May illumination po yan na 71%. At makikita nga po natin ang full moon sa darating na February 15. Kapag nga po may full moon, nakaka-impluensya po yan sa pagtaas ng ating mga alon. At ganoon din po na dahil maliwanag ang buwan, magiging mas mahirap po yung pangingisda para sa ating mga kababayang mangingisda. No? So, doble alalay lang po sa inyong pamimingwit. Para naman po sa ating tidal prediction, sa Long Manila Bay natin sa atin ng NAMRIA, ang ating high tide ay 6:04, may taas po yan na 0.84 meter. Habang ang ating low tide naman ay 2:56, may taas po yan na 0.09 meter. At ngayong alam na natin ang aasahang lagay ng panahon for today, no? Siyempre pa mahalagang malaman ang aasahang lagay ng panahon for the next 3 days. Ang 3-day weather forecast, abangan po yan sa pagbabalik ng Panahon TV.